Ma, happy birthday. Ma, bunso. Hon, nasaan ang mama ko? Umuwi na siya sa probinsya. Umuwi sa probinsya. Imposible yan. Kahapon ko lang siya sinundo doon. Para ipagdiwang ang birthday niya ngayon. Bumaba lang ako para bumili ng cake. Paano siya uwi agad? Ay, sabi ng mama mo. Di siya sanay sa lungsod, at wala ring magpapakain sa mga sisiw niya. Kaya umuwi na siya. Pero, sige na, gutom na kami. Di ba nagpa-reserve ka sa resto sa baba? Tara na, kain na tayo. Sandali. Hanggat di malinaw ang nangyari. Walang kakain. Ate, hindi pa ba tayo kakain? Ang tagal ko nang nakaupo rito. Naririnig mo ba, kumakalam na tiyan ko? Tama, kailangan ng tao ang pagkain. Isang kainan lang, gutom na. Di ba pwedeng pagkatapos na kumain mag-usap? Nga, ma, bunso. Tara na, kain tayo. Tumigil ka. Ako ang nagpa-reserve sa resto. Sabi kong bawal kumain, bawal. Di ko talaga maintindihan. Bago ako umalis, maayos pa si mama. Bumaba lang ako para bumili. Bakit bigla siyang uwi sa probinsya? May sinabi ba kayo sa kanya? O inapi niyo siya? Hon, anong sinasabi mo? Sino ang umapi sa kanya? CJ, tatawagan ko si mama ngayon. Titignan ko kung ano talaga ang nangyari. Huwag mo nang itanong, sasabihin ko na. Ako ang nagpalaya sa mama mo. Ano nang sabi mo? Pinalayas mo ang mama ko. Anong karapatan mong palayasin siya? Karapatan. Dahil mukhang dukha ang mama mo. Madumi at mabaho. Ginulo niya ang buong bahay. Di ko na kinaya. Totoo naman. Yung amoy ng mama mo, naamoy ko pa sa malayo. Ay, nakakasuya talaga. Lixia Oxia, ano nang sinasabi mo? Mama ko siya. Tunay kong ina. Ano nang masama kung dito siya mag-birthday sa anak niya? Nandidiri kayo sa kanya. Sabi niyo mabaho siya. Simula nang dumating siya rito, ingat na ingat siya sa lahat. Ni hindi siya makapagsalita ng malakas, dahil takot siyang mainis kayo. Ano pa ba gusto niyo? Sinasabi niyong madumi siya. Kayo ang madumi. Madumi ang puso niyo. Longdandan, bakit ka sumisigaw? Ano bang asal yan? Ganyan ka makipag-usap sa pamilya ko. Tumahimik ka nga. Ikaw ang manugang niya. May konsensya ka pa ba? Nakalimutan mo na ba? Noong nabali ang binti mo last year, sino ang nagbantay sa kama mo? Si mama. Nasaan ang nanay mo noon? Nagbabakasyon sa labas. Pero ikaw, pagaling pa lang ang binti mo, pinauwi mo na siya. Kung di lang ako pinigilan ni mama, matagal na kitang siningil. Birthday lang niya ngayon dito. Ganito mo siya tratuhin. May konsensya ka ba? Longdandan, ganyan ka magsalita sa anak ko. Dahil lang sa nanay mong taga-bukid, ganyan mo kausapin ang asawa mo. Sobra ka na. Sinasabi ko sa'yo, kapag nangahas ka ulit, dalhin dito ang nanay mong probinsyana. Magdi-divorce tayo. Divorce. Lixinyang, ang tapang mo na ha. Nababanggit mo na ang divorce. Sa mga taon ng kasal natin, sino ang bumuhay sa'yo? Sino ang nagpakain sa'yo? Nakalimutan mo na. Tanungin mo ang sarili mo, paano ba kita tinrato? Ano man ang gusto mo, binibili ko. Sa umaga, nagtatrabaho ako sa kumpanya. Pag-uwi sa gabi, laba, luto, alaga sa bata. Pinagsisilbihan kita at buong pamilya mo. Tapos ano, nanay mo at kapatid mo pwedeng tumira rito. Pero mama ko na magba-birthday lang dito, ayaw mo. Tao ka pa ba? Ikaw ang dapat nakakaalam niyan. Sa totoo lang, yang mama mo malapit nang mamatay. Ano pang ginagawa niya sa lungsod? Gusto pa niyang tumanda rito. Karapat-dapat ba siya? Hindi ba masyadong sobra ang sinabi mo? Paanong sobra? May mali ba sa sinabi ni mama? Sabi nga ng matatanda, ang dragon, dragon ang anak. Ang daga, daga rin ang anak. Probinsyana ang nanay mo kaya walang silbi ka. Ilang taon ka na sa pabrika, trabahador ka pa rin. Wala kang mararating. Sabi mo wala akong mararating. Sabi ko na noon pa. Dapat pantay ang estado sa kasal. Napangasawa ng anak ko ang probinsyanang tulad mo. Kamala-malasan talaga. Talagang kapag hindi kayo magkapamilya, di kayo magsasama sa iisang bahay. Mukhang ang pagiging walang utang na loob nyo. Namamana pala. Sana ngayong araw,
May magandang balita akong sasabihin sa inyo. Pero ngayon, mukhang hindi na kailangan. Pasensya na po. Alam kong araw ito ng promotion nyo bilang general manager. Di dapat ako istorbo. Pero ang kumpanya, may kontratang 50 milyon na kailangan nyong pirmahan. CJ, mauna ka sa opisina. Hon, kailan ka naging general manager? Bakit di mo man lang sinabi agad? Nagbibiro lang kami kanina. Haha. Nagbibiro lang. Nga, manugang. Ang galing mo talaga. Pupuntahan na namin ngayon ang mama mo. Para saan? Ako ang susundo sa mama ko. Hindi ko kailangan kayo. Di ba nandidiri kayo dahil taga-probinsya siya? Di ko alam saan galing ang yabang nyo. Kung babalikan ang 3 henerasyon, sino ba ang hindi galing sa bukid? Anong karapatan nyong hamakin siya? Nga pala, Lixinyang. Di ba gusto mo akong is-divorce? CJ, pumapayag ako. Pero paalalahanan kita, binili ko ang bahay na ito bago tayo ikasal. Personal kong ari-arian ito. Ngayong magdi-divorce na tayo. Hindi na bagay na tumira rito kayong 3. Kaya pakiusap ngayon na. Mag-impake kayo at lumaya sa bahay ko. Ayos ka, Longdandan. Na-promote ka lang, itatapon mo na ako. Pati ako at pamilya ko, palalayasin mo. Una sa lahat ang paggalang sa magulang. Ang asawa, pwedeng palitan. Pero iisa lang ang mama ko. Mga kaibigan, ngayon, palalayasin ko sa bahay ko. Ang 3 walang utang na loob na ito. At susunduin ko ang mama ko. Tama ba ang ginagawa ko?